Nagkasunog sa isang residential area sa West Bank Road sa Barangay Rosario sa Pasig City kagabi. 3 ang sugatan, kabilang ang isang bumbero. Ayon sa BFP, nasa 100 pamilya ang apektado habang nasa 50 bahay at establisimento ang nasira. Patuloy ang investigasyon sa sunog na umabot sa ikatlong alarma. Pasintabi po mga kapuso sa sensitibong balitang ito, pinatay umano ng sariling anak ang kanyang ama sa Tagum, Davao del Norte. Ang biktimang senior citizen, pinugutan at tinanggalan ng laman loob. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Wala ng ulo at internal organs mula sa bukas ng itaas na bahagi ng katawan ang isang amang 60 taong gulang nang datnan ng mga otoridad sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Madaom sa Tagum City, Davao del Norte kaninang umaga. Yung ulo, hindi pa natin na-recover kasi according sa nakakita, tinapon niya doon sa may river area siya dito sa Madaom. At saka ginamitan pa niya ng pala at pinaglalagyan ng putik yung katawan. Sa paghalughog sa paligid ng crime scene, nakita ng mga otoridad ang puso ng biktima na nakasabit sa puno ng mangrove. Habang ang mga laman loob nasa lutuan na. Na-recover din ang ilang ginamit umano sa pagpatay, lagaraw o site, bolo, martilyo, pala at sanga ng puno. Agad na aresto sa crime scene ang suspect, ang 41 anyos na lalaking anak nito. Batay sa paunang investigasyon, ikinuwento ng mga kapitbahay na napagalitan umano ng biktima ang anak ng suspect dahil sa umano'y hindi na niya pag-uwi sa kanilang bahay. Sinundo pa ng ama sa kanilang kapitbahay ang suspect bago mangyari ang krimen. Accordingly, meron siyang mental disorder. So, ang unang mga hinala nila, lulong sa droga. Pero naano din natin na yung family nila merong ganun na sakit. Anong nabuhat pa nimo? Wala ka kabalo. Hawak na siya ng Tagum City Police at nakatakdang sampahan ng reklamong parricide. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Dama rin ang kasiyahan ng pista ng Santo Niño sa Maynila. Bukod sa Tondo, ipinagdiriwang din yan sa Pandacan. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Ivan, gaya ng nakagawi ang tradisyon tuwing sasapit nga ang pista ng Santo Niño, muling inihanda ang pahalikan para sa mga deboto ng Santo Niño de Pandacan. Sunod-sunod ang dating ng mga deboto ng Santo Niño de Pandacan sa temporary mass area ngayong hapon. Oras-oras kasi ang misa ngayong pista ng mahal na poong Santo Niño. Hiling ng mga namamanata, pagpapala, kagalingan, tagumpay at gabay mula sa mapaghimalang Santo Niño. Ilan nga sa mga dumalo ng misa, dala ang kanilang mga alagang imahe ng ninyo na binendisyonan ng pari. Every time na magpifiesta, sinasama namin talaga siya. Minimisa namin. Kasi swerte ito eh. Yung family kasi talaga namin, we have a strong belief po. So naniniwala kami na mas magaan ang buhay kapag magtitiwala tayo kay Lord. Sa good health din ng pamilya ko, sa akin syempre. Tapos sa mga susunod pang mga araw, syempre laging gabay. Samot-sari rin ang nagtitinda sa labas ng simbahan ng mga replika at damit ng Santo Niño. Para matiyak ang seguridad at kaayusan ng pista ng Santo Niño, may mga polis na nakadeploy sa palibot ng simbahan at mga barangay sa Pandacan. May naka-standby ding taga-Bureau of Fire Protection at medics. Kaninang madaling araw, marami rin ang dumalo sa misa sa Tondo Church para manalangin kay Santo Niño. Tinatayang 8,000 naman ang nakiprosesyon sa Tondo kaninang umaga, ayon sa Manila Police District. Ivan, malapit na ngang magsimula yung misa ngayong alas 6 ng gabi at pagkatapos nito isasagawa yung grand procession para kay Santo Niño de Pandacan. Mula rito sa simbahan ay iikot ito sa mga barangay ng 833, 834, 846, 847, 848, 855, 856, 857 at 858 hanggang muling makabalik dito nga sa simbahan. At yan ang latest mula rito sa Pandacan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos.